Naging maulan ang unang weekend ng taon sa ilang bahagi ng bansa. Bukod sa mga baha at pagguho, may namatay pang lula ng isang tumaob na bangka. Nakatutok si Oscar Oida. Buwis buhay na tinawid ng mga residente ang rumargas ng tubig sa spillway ng Barangay Bago sa Tayasan, Negros Oriental. Umapong Ginabangan River dahil sa mga pag-ulan kanina. Grabihas tubig, uy. Ang pag-apaw ng ilog sa bayan ng Manuyod, nagdulot ng abot baywang na pagbaha sa ilang kalsada. Nahirapang makadaan ang malalaking sasakyan at may mga motorsiklong stranded. Pinasok ng tubig ang ilang bahay. Dumausdos naman ang malalaking bato sa bahagi ng National Highway sa bayan ng Valle Hermoso. Binahari ng ilang kalsada sa Victoria, Oriental Mindoro mula kahapon hanggang kanina. Kagabi, nagsimula ang malalakas na buhos ng ulan sa Tacloban. Abot tuhod ang baha sa ilang lugar. Sa Caramoan, Camarines Sur, hindi madaanan ang ilang kalsada dahil sa pagbaha. Dahil sa lakas ng alon kahapon, tumaob ang isang bangka. Isa sa mga sakay nito ang nasawi at may isang hinahanap pa. Suspendido ngayon ang biyahe ng maliliit na sasakyang pandagat doon at sa ibang bahagi ng Camarines Sur. 3 barangay ang binaha sa Tiboli, South Cotabato ayon sa kanilang PDRRMO. 14 na pamilya ang inilikas. Sa Barangay Lemsnolon, nasira ng pagragasan ng tubig ang isang tulay. Sinimulan na ang pagkukumpuni. Naglagay muna ng pansamantalang tawiran. Binahari ng isang simbahan sa Valencia City, Bukidnon. Ayon sa pastor doon, isa sa dahilan ng baha ay ang hindi pa matapos-tapos na drainage system sa paligid ng simbahan. Lampas tao naman ang taas ng pagbaha sa bahaging ito ng Barangay Balulang sa Cagayan noong Biyernes ng gabi. 6 na mag-anak ang nawala ng tirahan matapos anurin ang kanilang mga bahay. Ayon sa Pag-asa, Shearline at Easterlies ang nagpapaulan sa Visayas. Easterlies naman ang nagpapaulan sa Mindanao. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. May anunsyo na ng mga suspendidong klase bukas sa ilang lugar dahil sa posibleng ulan na dala ng shear line. Kinansila ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan bukas sa Tacloban at Palo Leyte. Gayon din sa buong Northern Samar. Wala namang face-to-face classes bukas sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Caramoan, Camarines Sur. Manatili po nakatutok sa 24 Oras Weekend at sa GMA Integrated News social media pages para sa iba pang anunsyo ng class suspension. Ang testimonya ni Ramil Madriaga na nagpakilalang dating civilian intelligence agent na magamang Rodrigo at Sara Duterte ang pinag-aaralang idagdag sa posibleng bagong impeachment complaint na iahain laban sa vice-presidente ngayong taon. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa February 6, tapos na ang 1 taong pagbabawal na maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na base sa ruling ng Korte Suprema. Ibig sabihin, pwede na muling ihabla ang bise, bagay na pinag-aandaan na ng ilang grupo at individual ayon sa Makabayan Block sa Kamara. Pero maghihintay muna sila hanggang Pebrero kung maglalabas na ng desisyon ng Korte Suprema sa apela noon ng mga complainant na baligtarin ang unang desisyon ng mga maestrado na nagsabing walang bisa at labag sa konstitusyon ng impeachment complaint noon laban sa bise. Kung sakaling mag-reconsider ang Supreme Court sa decision niya, di ibig sabihin nito magpapatuloy na yung trial sa Senado. Hindi na kailangang mag-refile. Pero kung sakaling hindi pa lumabas ang desisyon by February, then mag-uusap yung mga complainants at malamang mag-decide na mag-refile. Ayon kay Representative Antonio Tino, sa posibleng bagong impeachment complaint, mananatiling grounds ang umano'y maling paggamit ng bise sa kanyang confidential at intelligence funds. Pero pinag-aaralan din kung idaragdag ang testimonya ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating civilian intelligence agent ni na VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagsabing pinondohan ng mga drug dealer at pogo ang election campaign noon ng bise. May mga binanggit doon na maaaring kaugnay sa
paggamit sa confidential and intelligence funds. Noong 2025, umabot sa 215 congressmen ang pumirma sa impeachment ng bise. Maaabot pa rin kaya ang ganitong numero? Tingin ko makakuha pa rin ito ng 1/3 support. No? Dapat lang dahil nananatiling valid, legitimate at nangangailangan ng pananagutan yung tanong ng mga kababayan natin, no? Anong nangyari doon sa confidential funds? Pero kung hindi na makuha ang 1/3, di ano ba, nagbago na ba ang ihip ng hangin? Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni VP Sara. Pero sabi niya noong Desyembre, hindi na niya ito ay kinagulat at tinawag itong bargaining chip para sa 2026 national budget. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may matinding korupsyon sa sangay ng hudikatura. Nakatutok si Jonathan Andal. Matapos tawaging fake news ang usap-usapang na-ospital siya, nagpakita sa kanyang programa si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. 2026, bagong taon inano kagad si Ombudsman Tinadali kagad ako. Diretsahang inakusahan ni Remulla ang hudikatura ng matinding korupsyon. Yung corruption nga sa atin, huwag nyo sasabihin sa executive lang yan o legislative. Matindi ho yung judiciary. Matindi ho yan. Nakakakwit Panoorin nyo po lahat ng judges. Panoorin nyo sa Kailangan may paliwanag din yun. justices. Panoorin Kasi- natin. Pero wala siyang ibang ibinigay na karagdagan detalye. Nabanggit ito ni Remulla nang balikan niya ang anyay original Ghost Project, ang Priority Development Assistance Fund o PDAF scam noong 2013. Yung pitap, huling-huli yun. Pitap, huling-huli. Huling-huli yun, ha? Huwag mo sasabihin na kayo yung ombudsman sa ebidensya. Yes. Kompleto ebidensya lahat yan. Inungkat din ni Remulla ang Fertilizer Fund scam kung saan ibinasura ng Sandigan Bayan noong 2016 ang kasong pandarambong sa itinuturong mastermind nito noon na si dating Agriculture Undersecretary Jocelyn Jokjok Bolante. Sino yung mastermind ng liquid fertilizer doon? Si Jok. Jok Bulante. Kaya naman na-convict Ang nakakatawa nun, yung sa Sa Sandigan Makati. Bayan, ang galing din mag-acquit Oo. No? Sa Lahat ng Makati. dahilan para mag-acquit, meron ng Meron Sandigan sila. Bayan. Oh. Meron. Siyempre, hindi mawawala dyan. Meron din magagaling ng mga abogado. Bugado, mga gumagapang. Sang-ayon naman ang presidente ng Integrated Bar of the Philippines o samahan ng mga abogado sa bansa na may korupsyon talaga pati sa hudikatura pero hindi raw matindi. May binuo raw ang Supreme Court na Judiciary Integrity Board na tumatanggap ng sumbong sa mga sangkot sa korupsyon ng mga huwes at empleyado ng korte. Hindi naman siguro ganun katindi yung corruption in the judiciary. Most of our judges are ethical than those alleged corrupt ones. Hindi rin daw patas na akusahang korap ang mga nasa Sandigan Bayan kapag nagbasura sila ng kaso dahil sa mahina o kulang na ebidensya. Malakas po kasi yung presumption of innocence because that is a constitutionally guaranteed right of every Filipino citizen. Hindi naman po pwedeng inakusahan ka lang ng ganito na inusahan ng isang tao na involved sa corruption pero wala namang ebidensya. Hindi naman po pwedeng i-convict yun ng huwes. Di ba? Sabi ni Remulla sa January 15 may papasok ng 20 bagong abogado sa Office of the Ombudsman na tutulong sa kanila sa pag-usig ng mga kaso. Sinubukan namin kunin ang komento ng Supreme Court tungkol sa mga pahayag ni Remulla laban sa hudikatura pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Pasintabi po sa mga nanonood na agnas na nang nakita ang isang Australian national sa inuupahang pension house sa Mandaue City, Cebu. Nadiskubre ang labi ng 76-year-old na dayuhan nang makaamoy na masangsa ang isang tauhan ng pension house. Inaalam pa ang sanhi ng pagkamatay niya, lalo't walang nakikitang indikasyon ng foul play ang Mandaue Police. Nakikipag-ugnayan ng pulisya sa mga kaanak ng biktima. Earliest bird sa kasal ni Micoy Morales ang kanyang castmate sa Pepito Manaloto na si John Fair aka Patrick. Pero sa March pa pala ang kasal at iba ang napuntahan ni John. Ang kanyang na Patrick in real life moment, alamin sa aking chika. Pambato nila ako, star player. Panggulat ba? Hindi lang sa Kapuso sitcom na Pepito Manaloto nang gugulat si Patrick. Sabi ko sa ipapasok ko sa crucian dahil panggulat ako. Tila naging in character kasi ang gumaganap
sa kanya na si John Pierre. Ipinost ng castmate niyang si Mikoy Morales ang larawan ni John na posturang-postura in his barong. Para sana ito sa kasal ni Mikoy, kaso ang wedding sa March pa. Inakala niya raw kasing ang kasal ay kahapon, January 3. At hindi niya nabasa ng buo ang sulat sa invitation na please RSVP on or before January 3. Kaya si John na Patrick sa totoong buhay. Laking gulat daw niyang pagdating sa simbahan, nakasuit ang lahat habang nakabarong si John. Wala rin daw siyang kilala at tila iba ang itsura ng groom. At nang tawagan niya si Charis Solomon na gumaganap na misis niyang si Janice sa sitcom. Confirmed, ibang kasal ang napuntahan niya. May libo-libong haha reactions online ang post ni Mikoy kung saan nagbiro siya na newlyweds baka pwedeng makahingi ng kopya ng same-day edit video. Nakita si John. Tada! Eto at ipinost ng photo studio na present sa wedding ang larawan ni John sa kasal. Biro ni Mikoy, buti hindi nalito ang bride. Kasi si John at ang groom lang daw pala ang nakabarong. Sabi ng netizens, parang episode sa Pepito Manaloto ang nangyari. O baka na-excite lang si Patrick sa paghihintay kung may hotdog ba sa reception. Sa Pepito Manaloto kasi, favorite ni Patrick ang hotdog. May mga pagkain kang kailangang iwasan. Gaya po ng ano? Pizza, hotdog. Buti na lang John, aka Patrick, took it in stride. At nag-congrats pa rin sa groom at bride. Kahit pinaharap ng pulisya, no-show pa rin ang 5 persons of interest sa pagsabog ng paputok sa Tondo, Maynila na ikinamatay ng isang bata. Nakatutok si Von Aquino. Nagluluksa sa pagpasok ng bagong taon ang ina ng 12 anyos na lalaking nasabugan ng paputok sa Tondo, Maynila noong December 28. Dinala sa Manila North Cemetery Columbarium nitong Biyernes ang kanyang mga abo. Idinaan muna ang ng bata sa kanilang bahay at sa pinangyarihan ng pagsabog. Ayon sa Manila Police District, hindi pa rin nagpapakita ang natukoy nilang 5 persons of interest sa pagsabog para sana magpaliwanag. Papailan na lang natin ng kaso to regular filing yung mga involved doon. Hinihintay na lang natin yung result ng examination ng forensic unit natin ng MPT. Ang 12 anyos na lalaking kasamang nasabugan ng namatay na bata, nasa ospital pa rin ayon sa MPD. Kinukumpuni naman ang nasirang dingding ng isa sa mga bahay na napinsala dahil din sa paputok sa Nara Street, Barangay 227, Tondo, Maynila. Pero ang bahay ni Elisita na asawa ng senior citizen na nasugatan sa binti dahil sa pagsabog, hindi pa rin maipagawa dahil kapos sa pera. Maging ang tricycle na nadamay sa pagsabog na gamit nilang panghanap buhay. Malaking perwisyo po. Kagaya po niyan, pag umuulan, nababasa. Sana po umamin na po kung sino mo gumawa. Para po panagutan naman po nila kasi madami pong nasira eh. Ayon sa MPD, base sa Post-Blast Investigation and District Explosive and K9 Unit, posibleng illegal na paputok ang sumabog. Nalaman natin, base sa mga nakuha nilang mga pieces ng mga evidence doon, yung possible na ginamit dito na illegal na paputok. Ito daw yung atomic bomb. Naghahanap pa ang pulisya ng mga CCTV at mga testigo na makakapag-identify sa taong naglagay ng illegal na paputok sa lugar. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.